Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, mariing pinabulaanan ni Acting Davao City Vice Mayor Rigo Duterte na walang katotohanan ang kumakalat na dokumentong persona non grata laban sa komedyanteng si Vice Ganda. Kaugnay ito ng kanyang ginawang biro laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Balita mula sa Davao City. Tinutulan ni Acting Vice Mayor Rodrigo Duterte II ang kumalat na manner persona non grata document laban sa komedyanteng si Vice Ganda kaugnay ng tinaguriang jet ski holiday joke na tumutukoy sa dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa kanya mga taga-suporta. Sa pahayag ni Rico kahapon, iginit niyang peke ang naturang dokumento at walang kinalaman dito ang lokal na pamahalaan ng Davao City. Ayon kay Rico, mas marami pang mahalagang bagay na tinutukan ang sangguniang panglungsod ng Davao kaysa pag-aksayahan ng oras ang mga walang basiyang gimmick ng mga performer na desperado sa atensyon. Dagdag pa niya, nakatuon ang konseho sa paggawa ng mga pulisya at programang makapagpabuti sa buhay ng mga Davaoenyo gaya ng pagpapahusay ng infrastruktura, pagtiyak sa seguridad, pagbibigay ng kabuhayan at pagpapatibay ng serbisyong panlipunan. Matatanda ang ikinagalit ng ilang taga-suporta ng dating Pangulo ang biro ni Vice Ganda sa isang concert sa Maynila na nagbunsod pa ng pag-aanpalo ng ilan sa kanyang social media accounts. Sinabi ni Rigo, hindi magpapadala ang lungsod ng Davao sa mababang uri ng insulto at hindi ka nais-nais na biro na ginagawa lamang para sa mga pansariling kasikatan. Ang mga personalidad tulad ni Vice Ganda ay mas ipinakita ang tunay nilang pagkatao kaysa mga taong kanilang tinutuligsa. Sa panghuli, sinabi ni Rigo na hindi ipinagbibili at lalong hindi ginagawang biro ang dangal at pagmamalaki ng mga Davaoenyo. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Patuloy na inaalam at pagkilala sa tatlong kataong patay matapos nakita sa separadong mga lugar sa lungsod ng Talisay, Negros Occidental. Ayon kay Police Major Razel Hoxon, Deputy Chief of Police ng Talisay City PNP, nakita sa loob ng tubuhan ng isang patay na lalaki na more or less 45 hanggang 50 years old. Nakasuot ng blue t-shirt, maong short at green tsinelas. Nakita rin ang katawan ng isa pang lalaki sa loob ng tubuhan na more or less 35 hanggang 40 years old na nakasuot ng blue sando, itim ang jacket, maong pants, itim na sapatos at mayroong tattoo sa kanyang kanang braso. Habang nakita rin ang katawan ng isang lalaking more or less 30 hanggang 35 years old sa barangay Matabaang ng nasabing lungsod at na-recover sa lugar ng insidente ang isang motorsiklong Euro Viper 150, sling bag at walang nakitang identification card. Dagdag pa ni Hoxon, patuloy ang investigasyon ng kapulisan upang malaman at makilala ang mga biktima. Ito si RH46 Rex, kantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sugatan na mag-angkas matapos sumemplang at mahulog sila sa kanal ang sinasakyan nila motorsiklo sa kaba ng Bisina Road sa Barangay Pag-asa, Orani, Bataan, pasado alas 11:30 kagabi. Kinilala ang driver na edad 19 anyos at ang backride na edad din 19 anyos na isang babae na kapwa residente ng Sitio Bayan-Bayanan, Barangay Pag-asa, Orani, Bataan. Batay sa paunang investigasyon, binabaybay ng Rosie na motorsiklo na walang plaka ang karsada patungong Barangay Tala nang mawala ng kontrol ang mga ito sa isang pakurbadang bahagi ng daan. Dahil dito lumampas sa karsada ang motorsiklo at nahulog sila sa isang bukas na kanal. Agad na isinugod sa Orani District Hospital ang driver at backride nito na kapwa nagtamo ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at ulo. Samantalang nagtamo rin ng malaking pinsala ang nasabing motorsiklo. Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naturang insidente. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.